Nandun na kami sa may pick up kanina mga pards. Kaso wala pa yung items. Bawal daw pumarada sa may harap ng building. Yung guard doon. Wala na rin mga paradaan. Kaya pinaikot ulit kami. Wala mga paradaan eh. Puno yung kalsada. Puro may nakapark. Kala ko nga wala eh. Kinokontak ko tong pick up. Hindi makontak. Busy. Yung pala, nasa loob daw siya ng elevator. Kaya wala raw signal. Di raw matawagan siya. Sabi niya. Tinawagan ko ulit. Ngayon sumagot na. Sabi ko ikot ako sir kasi pinalis ako ng guard eh. Pababa na raw siya. Nasa elevator daw siya eh. Yung tayo mga parts sa may pick up natin. Nakailang ikot kami rin. Nakalimang ikot kami. Babalik-balik ka. Ayan pala, mga karton tayo. Boss, sino ba nag-book nito? Yung dito? Hindi mo rin na, dito. Dadagdagan ko na lang ako ng gagawin 650. So may drop-off naman yata ang vibe nito eh. Drop-off ang vibe? Oo. Dadagdagan ko na lang yung pamasahe. Ha? Hindi ako makapag-sisip. Yaman guys, dyan. Minaw to. Sige. Kausapin ko na lang. Tagal kasi natin eh. Ikot-ikot kami niyan. Bawal pala pumarado dito. Inabot kami ng halos mag-iisang oras mga parts. Dito sa may pick-up namin sa may pang-apat na booking. Bale, sisingilin na lang namin ng waiting hour doon sa may drop-off location. Problema nga, yung nag-book, hindi makausap. Parang nakapatay na ata yung cellphone eh. Yung pick-up naman, in-check naman. Unang kumausap sa amin, Tagalog. Tapos, sabi niya, bababa na raw sa may elevator na. Ngayon, nung nakadaming tawag na sa kanya, parang naiinis na rin siya, yun ang kausapin. In-check na sumasagot sa akin. Hindi marunong mag-Tagalog, hindi kami magkaintindihan. Nakakailang ikot na kami, paikot-ikot kami, tapos paparada kami. Pag pumarada kami, papalsin na naman kami. Ikot na naman kami. Hanap kami na ibang paparadahan. Ganun ang nangyayari sa amin doon, paikot-ikot. Yung in-checks na kinakausap ko, wah, cha-chang, ganun eh. Wah, chang, nya. Below, paano yung ganun? Below ng below lang alam niya sabihin. Below, hindi man ako kung below eh. Ngayon, tagal, halos mag-isang oras na, saka dumating yung pag-ikot namin doon, nandun na, naghihintay na yung yung may dala ng items. Ngayon, kinausap ko, sabi nung hindi rin marunong Tagalog doon in-check na yun. Kaya pala kami magkaintindihan ng in-check eh. Kaya pala ini-in-check ako. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. October 1 ngayon, Wednesday 2025. Time check, 9:53 AM. First booking from Santa Monica going to White Plains sa halagang 779. Ang layo ng pickup location ay 3.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Doon sa taas tayo. Ay, maluwag ka na. Ito mga parts, pick up natin. 3 paso na malalaki. Yan siya, 3 piraso. Okay, yung first booking na pick up na namin, papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 19 km. Alright, let's go! Dito tayo mga parts sa may Commonwealth along North Fairview. Pag-deliveran natin sa may Katipunan, White Plains. Kaya pagdating din sa may bandang Tandang Sora, mag-u-turn kami pabalik ng Katipunan Avenue. Yun, dire-diretso yung drop-off natin doon. Papunta ng White Plains. First booking mga parts, diretso muna. Kasi mga paso, delikado, baka mabasag. Tsaka puno na rin. Hindi naman to pwede patungan eh. Baka mabasag kasi medyo basa pa nga yung paso na pick up namin. Mukhang maganda yung panahon ngayon mga parts. Very, very partial cloudy. Ibig sabihin, mainit. Sakto lang yung init niya. Hindi naman talaga mainit na mainit. Sana wag umulan mamaya para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Hindi tatamarin si tatay. Pagka umulan kasi, giniginaw eh. Medyo nakakatamad eh. Paulan. Sipon. Medyo banayad driving lang tayo ngayon. Kasi yung dala-dala natin, delikado to eh. Baka malubak tayo ng malakas. Mabasag to eh. Malambot pa naman yung niya. Pagkakagawa. Gawa ng basa pa. Parang bagong gawa lang tumpat na to eh. Ganito yung mga mahirap dalhin ng mga booking, mga parts eh. Lalo-lalo na yung salamin. Yung mas delikado yun. Talagang pagka nalubak ka nun, tumilapon yung salamin mo, basag. Pero matagal namin ni tatay dito, wala pa naman nangyayaring ganun sa amin na nababasagan kami ng items na mga dinideliver namin. Kahapon nga, may nagtanong sa akin mga pards kung ilang taon na daw kami bumibiyahe kay Lalamove. Sa January 2026,
3 years na kami bumibiyaya rito mga pards. Kaya sa January 2026, happy 3 years anniversary sa pakikipaglokohan namin sa pagbiyahe dito. Bali, nakakalimang taon na ako kilala mo mga pards. Nag 2 years din ako sa motorcycle. Tapos saka kami nag-upgrade ng ganito na L300 1000 kg. Bali, magti 3 years dito. Kaya ako, kilala mo, 5 years na akong bumibiyahe. Pero nung araw talaga, ang sabi nila mo, partner driver. Pagka sumali ka, ayun ang ano niya dati sa mga advertise niya. Pero pagka nakapasok ka na, iba na. May iba na yung iba na yung magiging rule. Parang nagiging sunod-sunuran ka na rin minsan sa mga client natin. Na dapat talaga, hindi rin, dapat pantay, di ba? Parehas ang tingin sa driver tsaka sa client. Kaya nga, maraming naasar sa ratings na yan Kasi konting kibot lang, bumabagsak yung ratings natin. Lalong-lalo na mahirap mga pards yung makakuha ka ng fake booking. Minsan kasi dito, may mga nagtitrip lang, gagawa ng booking, maggagawa siya ng booking. Tapos pagka nakuha mo na, bigla kang kakancel niya yun. Kaya mangyayari nun mga pards, kahit na client na nag-cancel, mababawasan pa rin tayo ng ratings natin. Tapos mas masaklap nun, gumawa ng booking, nag-fake booking na hindi mo makontak yung kliyente. Yun ang masakit dun mga pards, tayo magka-cancel nun. Ang dami na nag-comment sa akin ng ganyan mga pards yung mga fake booking. Sabi pa nga sa akin ng isa nakaraan nabasa ko, sabi niya, sa isang araw nakatatlong fake booking daw siya. Sabi niya nga, awit gumaganon nga siya pagkasunod na araw, ang laki ng ibabawas sa kanya ng mga pards, 3 cancel. Wala daw kasi nga gawa ng di niya raw makontak yung mga client, kaya pinaka-cancel niya raw. Tapos na-mute siya ng 10 minutes. Yun ang hirap pagka ganun na nakuha mong booking na chamba. Nangyari na rin sa akin dati naka-3 cancel ako, puro fake booking yung mga nakuha ko. Laki ng binawas from excellent napunta sa good sa pangatlong bar, kalahati agad. Nasa kalahati ako ng excellent pang-4 na bar, kalahati laman nun. Nakansilan ako ng marami. Sa isang araw yun. Kaya yun ang mahirap pagka minalas ka, puro cancel nangyari sa'yo. Ito tayo mga parts sa may drop-off location natin, first booking. Sir, Deplora, sir, deliver. Yung paso. San? Ha? Doon? Wala magbubuhat, sir? Drop off na tayo mga parts. Yan sir, 3 paso sir. Yan daw yung nyo. Naman niya. Pampahid daw dyan. May yan. Malambot pa kasi siya, parang basa pa. Picturean ko lang sir. Sa circle o sa Sa may Novaliches, malapit sa Commonwealth. Milan? Oo, Kasamilan. Time check, 11:34 a.m. May second booking na kami from Bagong Bayan going to Manila sa halagang 751. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, second booking. Dito tayo sa may JT's Manukan. Mga siguro to, mga pagkain siguro itong pick upin natin. Mga ingredients ng restaurant. Doon na bayad sir sa may pagdideliveran? Sa GT's din. JT's din. Doon din yung bayan. Doon yung bayad. Sige. Okay, yung second booking na pick up na namin, papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 16 km. Alright, let's go! Dito kami dumaan mga parts sa may Ortigas. Tapos, pakaliwa na kami ng EDSA. Dahil yung pick up namin, galing kami ng C5. Ngayon, ang dadaanan namin EDSA. Kakanan naman kami sa may Buendia. Pagkatapos, bago dumating ng Buendia, kakanan ulit tayo dun. Doon, malapit na yung drop-off location namin itong JT's Manukan. Ano sila restaurant to restaurant ang deliver nito. Kaya dinerecho muna namin. Saka maganda naman yung pupuntahan namin lugar kasi papuntang Manila. Baka doon na kami didiskarte ni tatay ng double booking pagka napunta kami ng Manila. Kasi mas mabilis makakuha ng double booking doon Dito sa may kanina, pinanggalingan namin sa may C5 Katipunan, medyo mahirap. Kaya dinerecho muna namin tong booking kasi pagkain din naman to mga pards Ano na yun sa may kaliwa natin, yung SM Mega Mall. Buti maganda yung kalsada ngayon, maluwag mga pards, di gano'n traffic. May mga traffic pero naiwasan namin. Kaya laking tulong ni Google Map Natuturo niya yung mga traffic kung saan ang location. Naiiwasan natin. Kaya ako minsan, pag nagmomotor ako, kahit alam ko yung kalsada puntahan, yung lugar na pupuntahan ko, gumagamit ako ng Google Map para natitrace natin yung traffic, kung saan ang location ng matraffic. Siyempre, maiwasan agad natin. Dadaan tayo dun sa walang traffic, shortcut tayo para hindi tayo matraffic. Anong oras na ba? Time check, 12:05 p.m. Wala pa kaming nabibiling ulam ni tatay. Wala kaming nadaanan na meron karinderye. Ayun tay. Ayun
Ayun, ulam. KFC. Ayun. Ang burger, tsaka masarap po. Di ba tayo kumakain eh? Nakakaingit yung mga ano rito, mga billboard. Nakakagutom. Yun lang, ubos ang kinita mo dyan. Pagka nagano tayo, KFC. Dito na tayo mga parts sa may EDSA, along Pabundian na to eh. Kanan sana kami dito, kaso sobrang haba ng traffic. Yung stoplight dyan sa kanan. Kaya gagawin namin, mag-aayala na lang kami. Kasi tatagos kami ng Ocampo eh. Kapag sa Ocampo, malapit na rin yung pagdideliveran namin. Yan tayo sa kabila, sa Ayala. Pwede rin naman sa Osmeña Highway, mas malapit nga dun. Kaso, maraming kaso. Kaya Ayala na lang kami. Yun ang mga parts, kanto ng Ayala. EDSA Ayala. Nakanan tayo rito pa, Ayala Avenue tayo dadaan. Marami nagtatanong sa amin ni tatay na ano eh, parts, di ba kayo nahuhuli? Hindi mga parts, di kami nahuhuli. Talagang pusa kami nagpapahuli ni tatay. Huwag kasi yung puro ano lang, kabig ka lang ng kabig. Minsan, magdo-donate ka rin sa government. Kailangan yun eh. Gaya ng ano, ng flood control. Kaya kailangan talaga, pusa ka magpapahuli para nakakatulong ka sa gobyerno. Kaya kita nyo, konting ulan lang, di ba, binabaha tayo mga parts. Kasi nauubos na yung mga pondo ng government. May pampagawa na ng mga mansyon nila, mansyon, ng mga kalsada, ng mga tulay. Kaya nito, pag nauuli tayo, tax din yan eh. Kaya kita mo, nagka-rally-rally na nakaraan, di ba? Pero hiling ko lang, sana makalaya na si ano, si Fishball Warrior. Nakalaya na ba tayo? Si Fishball? Kinulong pa. Nakakulong pa rin. Wala namang Hindi, sana makalaya na kasi wala naman siya kinalaman dun sa ano eh, sa mga ano na yan eh. Fishball lang yung pinaglalaban niya, nakakulong pa eh. Ito na kami mga parts sa may Pablo Campo. Dito kami dumaan kasi sa may Buendia kanina sobrang traffic eh. Kaya malapit na kami sa may drop-off location namin. Bali, nasa 2 kilometro na lang sakto. Dire-diretso na lang to, tapos kakanan kami dyan banda. Doon na yung drop-off location namin. Kasi papunta kami ng Leon Ginto Malate mga parts, yung drop-off location namin. Ito na tayo mga parts sa drop-off location. Second booking. Doon yung tindahan nila bando. Kaso walang paradahan eh. Kupado lahat eh, may mga nakapark ko. Kaya dito tayo pumarada. Ano tayo? Pushcart? Kariton. Mga lumang tao talaga si tatay eh, no? Kariton daw kailangan. Dapat pala, dala-dala natin yung Kariton. karaton natin to. Saktong alauna mga pards. Paliko kami ng Quirino Avenue. Bababa kami ng Binondo. Doon kami kukuha ng booking. Pero manananghalian muna kami ni tatay. Bibili kami ng ulam doon sa may paborito niyang bilian ni tatay doon. Yung incheck. Kaano niya, kababayan niya. Kasi doon, pag bumibili kami, mura lang eh. 50. Bali, kalahati lang yung binibili ni tatay. Kaya no right turn on red signal ba? Yun tayo. No right turn on red signal eh. Ito nakita ako, mabilis ako. May stop eh. Huliin tayo no, nasa unahan natin. Kung dumiretso tayo. Kwento pa naman ako ng kwento. Pero dapat itong paliko, open to eh. Kaya nga hiniwalay eh. Dapat to diretso lang to eh. Dahan-dahan ka anak. Oo, dapat pwedeng kumanan ng dahan-dahan. Hindi yung stop. Kaya nga hiniwalay na to eh. Sa padiretso eh. May sarili siyang daanan Pero natin magagawa, batas nila yan eh. Sundin na lang natin, baka maulit tayo. Alam yan mo, ganda na. Wala dito ka lang nakatingin. Oo, kasi dito lang natin, hindi natin sa kaliwa eh. Di mo mapapansin yung karatula. Dapat nandito sa Yes. Dapat dito nakalagay. Dapat sa kanan nakalagay yung karatula Dapat eh. dito nakalagay. Yan sa poste na yan. Oo, para pagkakanan nakikita. Sa kaliwa, di mo mapapansin. Yung mga birds, hinuli yung mga mga habal-habal. Mga habal-habal to, yung huli, nakapila rito, nakatali sila lahat dyan. Dami na huli. Habal ba tawag dyan yung mga Habang kumakain kami mga pards, nag-shoutout muna tayo ng mga kapards natin. Shoutout kay Rafael Sabate. Shoutout rin kay Iceman23. Shoutout din kay Aris Mabansag. Shoutout din kay Kinangatan from Jensan. Shoutout din kay Dark Angel. Shoutout kay Patrick Claveria. Shoutout kay Michael Angelo Bicudo. Shoutout kay Ian Manuel Payos Vlog. Shoutout kay Ryan Chowa. Shoutout din kay Gerald Pasqua watching from Kuwait. Shoutout din kay Christian James Balaba. Ayun lang mga pards. Kapag gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa may YouTube channel natin at isa-shoutout natin yan. Maraming salamat sa mga suporta nyo mga pards ha. Siya nga pala mga pards, munti ko pa makalimutan. Shoutout din kay Lito Dagami mga pards. Time check, 2:21 PM. May pangatlong booking na kami. From Manila, going to Caloocan North sa halagang 802. Ang layo ng pickup location
location ay 1.3 kilometer. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ang hirap makakuha ng booking dito ngayon. Panay ang bababa ng pamasahe. Ang hirap makachamba ng booking eh. Pero itong booking namin, papunta Caloocan North, 300 kg lang. Medyo okay na to. Sana makakuha kami ng kasabay na kahit 600 kg lang din, na ganito na ng pamasahe. May pick up na kami mga pards. Bale, hinihintay namin bumaba rito sa floor na to. Nasa 15th floor pa yung pick up namin. Sir, ano sir? PCK sir, 20 pieces. Kay Castro, yung pick up. Pick up pa ba kayo ba? Meron pa sir eh. Time check, 2:50 PM. May pang-apat na booking na kami from Manila going to Sauyo sa halagang 522. Ang layo ng pick-up location ay 900 meters lang. 600 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Nandun na kami sa may pick-up kanina mga pards. Kaso wala pa yung items. Bawal daw pumarada sa may harap ng building. Yung guard doon. Wala na rin mga paradaan. Kaya pinaikot ulit kami. Wala mga paradaan eh. Puno yung kalsada. Puro may nakapark. Kala ko nga wala eh. Kinokontak ko tong pick-up. Di makontak. Busy. Yung pala, nasa loob daw siya ng elevator. Kaya wala raw signal. Di raw matawagan siya, sabi niya. Tinawagan ko ulit. Ngayon sumagot na. Sabi ko, ikot ako sir ha, kasi pinalis ako ng guard eh. Pababa na raw siya, nasa elevator daw siya eh. Yung tayo mga parts, may pick up natin. Nakailang ikot kami ron, nakalimang ikot kami, babalik-balik ka. Ayan pala, mga karton tayo. Boss, sino ba nag-book nito? Yung ano? Dito? Hindi mo rin na. Hindi dito. Patagdagan ko na lang ako ng galing 650. Sa may drop-off naman yata ang vibe nito eh. Padala ko ng bayad. Oo. Dadagdagan ko na lang yung pamasahe. Ha? Hindi ako makapag-decision. Naman decision. Doon na lang kasi namin mga kalibawan. Minaw to. Sige. Kausapin ko na lang. Wag ka kung meron mo yan. Tagal kasi natin eh. Ikot-ikot kami dyan. Bawal pala pumarado dito. Inabot kami ng halos mag-iisang oras mga parts dito sa may pick up namin sa may pang-apat na booking. Bale, sisingilin na lang namin ng waiting hour doon sa may drop-off location. Problema nga, yung nag-book, hindi makausap. Parang nakapatay na ata yung cellphone eh. Yung pick up naman, in-check naman. Unang kumausap sa amin, Tagalog. Tapos, sabi niya, bababa na raw sa may elevator na. Ngayon, nung nakadaming tawag na ako sa kanya, parang naiinis na rin siya, yun yung kausapin. In-check na sumasagot sa akin. Hindi mo rin mag-Tagalog, hindi kami magkaintindihan. Nakakailang ikot na kami, ikot kami, tapos paparada kami. Pag pumarada kami, papaalsin na naman kami. Ikot na naman kami. Hanap kami ng ibang paparadaan. Ganun ang nangyayari sa amin doon, paikot-ikot. Kaya yung in-checks na kinakausap ko, wah, chang, ganun eh. Wah, chang, below, panay ganun, below. Below ng below lang alam niya sabihin. Below, hindi man ako kung below, Ngayon, tagal, halos mag-isang oras na. Saka dumating yung pag-ikot namin doon, nandun na, naghihintay na yung may dala ng items. Ngayon, kinausap ko, sabi nung hindi rin marunong mag-Tagalog doon, in-check na yun. Kaya pala kami magkaintindihan ng in-check eh. Kaya pala ini-in-check ako. Ngayon, papunta na kami sa may drop-off location ng dalawang booking namin mga pards. Ang layo ng drop-off location ay 14 kilometer. Alright, let's go! Drop-off na tayo mga pards. Third booking. Ano ba bayaran, boss? 622. Ito lang sir, yung app. Ilang box ba ito tay? Pito. Anim mata. Apat dito, tsaka... Basta ito lang naman. Pito. Iba kasi yun eh. Ayun lang sa inyo. Bale, hiningan ko ng mga parts ng waiting hour yung drop-off location namin ng third booking. Ayun yung nagpaikot-ikot kami sa may Manila eh. Kasi hindi pa nakakababa sa elevator. Inabot na mag-iisang oras sa elevator mga parts. Nung tumawag ako doon, papunta ako, sabi nasa elevator na daw sila, pababa. Dumating kami, nasa elevator pa rin. Walang parkingan doon sa may mismong pagpipikapan namin, puno daw. Sabi ng guard, ikot-ikot daw kami kasi bawat kanto may mga nakaparada bawal mag-parking eh. Ikot-ikot kami. Nakadalawang ikot kami, tumawag na ako. Nasa elevator pa rin. Pangatlong ikot namin, in-check din sumagot. Punsya, one shot, siyang wali, siyang kokle. Gumagano. Hindi kami nagkaintindihan. Sabi niya lang, naintindihan ko lang, below. Siguro ibig niya sabihin, pababa. Ayun, kaso nga lang, tagal. 40 minutes na puro pababa. Nasa elevator. Nangyayari. Ayos din sana kung nakaparada lang kami doon, naghihintay kami. Kaso problema nga, bawat hinto namin, pinapalis kami. Kaya umaandar kami. Yung kumukonsumo yung diesel natin. Okay mga pards, papunta naman tayo sa may pang-apat na booking natin, drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 11 kilometer. Alright, let's go! 5:41 PM mga pards. Dito tayo sa may Quirino Highway, Novaliches. Bandang SM
from Novaliches din sa likod ko. Kalalagpas lang namin. Bale, 7.4 kilometer pa yung drop-off namin. Gagabi na naman. Siguro mga 6:30. Nasa may drop-off location na tayo. Kasi eta natin, nasa 39 minutes. Oh. Medyo kulang pa tong 39 minutes na to dahil traffic. Doon tayo mga pards sa drop-off location ng pangapat na booking. Dumating kami ng 6:30. Dito yung drop-off natin. Okay mga pards, income reveal tayo. Bali nakaapat na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,283. Pagkatapos nakakuha kami ng 150 na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,400 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain. Bali 900 yon. 2,400 minus 900 equals 1,500. Ayun mga pards, naka 1,500 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila alamove.